Magandang araw po muli mga kaibigan. Welcome po muli sa Hahuntahan ng Bayan TV. Panoorin po natin itong sinasabi ni Attorney Trixie Angeles tungkol sa kanyang pagkaka-appoint at pagkakaalis sa PCO. Panoorin muna po natin bago tayo magbigay ng komento. Mag-umpisa tayo dun sa mga sa pagsampa ko sa palasyo o bilang kalihim. Marami po ang nag-underestimate sa akin. Maliban lang dun sa mga nasa media. To be fair dun sa mga kawani ng press, yung mga reporters, karamihan sa kanila, familiar na sa akin. Ako po ay dating commissioner ng Pambansang Komisyon para sa Sining at Kultura from 2004 to 2007. 2008 extend pala ko. Ang isang commissioner po ay may rangko ng undersecretary. Kung kaya't hindi po mataas kaagad ang pagkaka-appoint sa akin. Ang last appointment ko before that was as undersecretary. Pangalawa, matagal na po akong nagsasalita for other people. Isa po akong tagapagsalita ng Integrated Bar of the Philippines at hiningi ang tulong ko noong panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona. Before that, ako po ay tagapagsalita para sa ilang mga kliyente namin sa law firm at minsan hinihingi din ang tulong ko ng ibang mga law firms. Yan po ay nakasanayan ko na. And for a short while, ako rin ay naging tagapagsalita ng NCCA. Hi kay Gemini, thank you very much. Ang pinakamadalas na tanungin sa akin ay kung bakit ako umalis. Para dun sa mga nagsasabing sinibak ako, hindi po totoo yan. Ulitin ko yan. Hindi po ako sinibak. At kahit ang palasyo kinonfirm nila in writing, kung wala po akong kasalanan at wala po akong kaso. Iwanagin lang po natin yan from the get-go. Pero hindi ko rin i-deny na mayroong galit sa akin. Bordering, sabi ng isang kaibigan ko, bordering on obsession. Hindi ito nanggagaling sa wala. Dahil ilang beses na rin natin narinig at nilabas po ni Madam Maharlika ang ilang mga recordings. Hindi na po natin uulitin ang mga sinabi doon. Ngunit, mapapansin niyo na may ilan mga ganung klaseng recordings. Hindi rin lingid sa aking kaalaman dahil may mga kaibigan ako na naninilbihan sa kanyang opisina o malapit sa kanya noon. At kinikwento naman nila sa akin, umpisa pa lang, hindi po siya naging maligaya sa pag-a-appoint sa akin bilang kalihim. Umpisa pa lang, mayroon pang nagkwento na tila na palakas ang pag-yoyosi. Hindi po natin siya pepersonalin. Para sa akin, karapatan naman yan na mayroon siyang sarili niyang feelings tungkol sa akin. Wala yan. Ganyan talaga. You can't expect everybody to like you. That's partially true. I think na ito opinion ko. At ito po ang naramdaman ko noong panahon na nandun ako. Hindi po mataas ang pagtingin sa akin. In fact, galit siya sa akin. At in fact, mayroong dalawa po kami sa mga na-appoint sa gabinete ang pinatawag niya at pinagalitan. Okay. Alam ko hindi niya kayang i-deny ito. Dahil may kasama siya yung time na yun. So, isipin niyo na lang na ang isang kalihim na ang boss namin ay ang Pangulo at hindi ang Punangginang ay pinatawag at wala po kaming kumbaga, may karapatan pa sana akong maghumindi. Pero ipinaramdam talaga sa akin na wala akong karapatan na humindi ng panahon na yun. You have no right to refuse. So, pumasok ako doon at noon ako yung pinatawag, ay sumunod naman po ako. Pinagalitan ako kahit ang maliwanag doon wala akong kasalanan at hindi naman po ako nasa chain of command niya. Gayon pa man, to keep the peace, hinayaan ko na lang siyang pagsabihan ako dahil ayokong guluhin ang ating Pangulo. Mahalaga po sa akin dahil ang Pangulo, alam niyo naman, ang mga desisyon na ginagawa niya ay para sa kapakanan ng buong bayan. Kung maliliit na rin lang ang problema, hindi na dapat dinadala sa kanya.
it was up to me to solve that. It was not a problem that could be solved since mukhang personal yung inis mo sa akin, but the best that I could do was stay out of the way. And I tried to do my best to do that. Ngayon, maaari naman akong humindi. Dahil ilang beses siya nagpadala ng tao na tumawag sa akin at sabihan ako na hindi na ako bagay sa posisyon. Dahil ako po ay in-appoint ng Pangulo, hindi ko po ininda yun. Isa lang po ang dahilan kung bakit napaisip ako na tanggapin na ang hamon na umalis. Dahil mayroong banta na hindi po mababayaran ng mga tao ko. Nung pumasok ako bilang kalihim, isa sa nasa utak ko at parating dinidiin sa akin ng tatay ko, meron din akong my father stories. Ng tatay ko, who was a military officer, and by my friends in the military, that there is one thing that is required of leadership, and that is to take care of your people. At yun po ang gusto ko lang sabihin dito. And that is to take care of your people. At yun po ang gusto ko lang sabihin dito ngayon. Wala akong pinagbibintangan sa ating unang ina sa ngayon. Pero of course, pag hinamon niya ako, ibang usapan niya. Ngunit, ang isang inalala ko ay yung banta nga na ang ilang mga tao ko ay hindi mababayaran. May mga tao kasi na ako na po, yung mga tao ko, nung sinamahan ako at tinulungan ako sa Office of the Press Secretary, inalaw po ako na mag-hire ng personnel sa OPS. Ang iba po mga appointees, hindi po binigay sa akin at halos wala akong discretion ko. Tinanggap ko din po yun, kahit alam ko magiging mahirap para sa akin. Yung mga taong yun ay malaki ang tulong sa akin. At i-describe ko lang po what an ordinary day was like for us. So, yan po ang naging pahayag ni Miss Trixie Angeles, Atty. Trixie Angeles. Medyo mahaba-haba. Pero, pinaliwanag po niya na unang-una, simula sa umpisa, hindi na siya gusto ng First Lady. Pangalawa, hindi siya umalis. Hindi siya natanggal, kundi nagkusa siyang umalis. Ang una raw dahilan, gaya ng nakapost, sinabihan siya na hindi mababayaran yung mga taong siya ang nag-hire kung hindi siya aalis. Ang isa pa, pinagsabihan siya na hindi na rin siya bagay sa posisyon na kanyang ginagawa o sa kanyang katungkulan. So sa madalit sabi, ang pag-alis ni Atty. Trixie Angeles sa PCO ay sa kadahilan ng umayaw o pinapaalis siya ng First Lady. So sa isa pong totoong pangyayari at sa sinasabi ni Trixie Angeles, isa po itong pagpapakita ng hindi magandang pag-uugali o pamantayan ng presidente sa tataguyod ng bansa. Kasi unang-una, hindi niya dapat hinahayaan yung asawa niya na magdesisyon sa mga bagay na siya ang may control. At hindi rin dapat niya hinahayaan ang asawa niya na gumawa o magpatawag ng isang pulong na may kaugnayan sa trabaho, may kaugnayan sa pagpapatakbo ng bansa. So aminin po man natin at sa hindi, isa po ito sa katunayan na ang presidente natin ay parang nakakapit lang sa palda ni Mrs. Marcos. So base po dito, kung ganito ng ganito ang gagawin ng ating First Lady sa kanyang sa desisyon ng kanyang asawa, lalo na ngayon mainit siya kay BP Sara, hindi malayong sabihan niya rin si Presidente Marcos at lumalabas na nga sa mga issue na kinukumpara niya si BP Sara kay Leni Robredo at parang ang interes ay palitan.
So kung ganito po ng ganito ang mangyayari, hindi po talaga tatakbo ng maayos ang ating gobyerno. Kasi po, imbis na yung asawa ng presidente ay tumulong na patakbuhin yung bansa, parang ang kanyang perception o ang kanyang pananaw sa pagiging pangulo ng kanyang asawa ay magpakasaya o mag-enjoy dahil ang asawa niya ay presidente at masunod ang lahat ng gusto niya. So yan po yung suma total nung kung ang pagbabasihan natin ay itong sinasabi ni Atty. Trixie, yun po ang lumalabas na ang direksyon niya ay masunod yung mga bagay na gusto niyang gawin. So yan lang po mga kaibigan, at magandang araw po muli. Paki-like and subscribe na lang po muli. Maraming salamat po.